Kinuwenta po natin na yung 4 na teritoryo natin doon labas sa ating exclusive economic zone. Kailangan po linawin natin na Admiral kasi meron pong hindi pagkakaunawaan sa pagpapaliwanag kong ito. Ang bungakala nila, inihiwalay ko raw po yung Calayan Island Group sa teritoryo ng ating bansa. Kaya ko lang naman po sinasabi ngayon ito, Admiral, kailangang malaman po natin. As a basic knowledge po, alam po ng mga Navy personnel natin, Your Honor, that the result of the 2016 ruling is na-invalidate po yung 9-dash line. Nasa media po yan, social media, that it is invalidated. The result is favorable to the Philippines. Yan po ang umiikot sa social media. Tama po lahat ang inyong binanggit, Admiral, Mr. Chair. Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si Marcoleta, pinahiya. Sobrang napahiya sa sinabi ni Admiral. Nayanig dito ang Senado, nagulat dito ang China. Base sa impormasyong kumakalat ngayon sa social media, ayaw talagang tigilan ni Marcoleta ang West Philippine Sea. Ayaw talaga niyang tigilan, gustong ipamigay sa China ang KIG. Wala daw talaga to sa mapa ng West Philippine Sea. Gustong i-drawing ulit ang Kalayaan Group of Island, sabay sabing ibalik na lang natin sa South China Sea. Aba, gusto talaga niyang isuko ang KIG. Tahol siya ng tahol, mabuti magaling sumagot ang bago nating Admiral, walang isusuko sa West Philippine Sea. Kaya ito, sabay-sabay nating panoorin kung paanong grabe si Senador Rodante Marcoleta, pinahiya. Sobrang napahiya sa sinabi ni Admiral. Nayanig dito ang Senado, nagulat dito ang China. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng i-click nyo muna ang like, share, comment, subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video para laging updated kayo sa mga susunod pa nating ibapalita. Kaya tara, panoorin na natin to. Admiral Abayon, good morning po sa inyo. Good morning, Your Honor. I would like to ask the armed forces, the Philippines, if they regularly or it regularly conducts briefing on the status and the ongoing developments on the western side of our country, more particularly the South China Sea. Do you conduct regular briefings? Your Honor, in my knowledge, the AFP, through the Staff for Operations, AFP J3, conducts regular briefing to our Chief of Staff, to our Secretary of National Defense on the development in the West Philippine Sea. Thank you for the answer, Admiral. May we please be informed on the extent of the briefings that are being undertaken? Your Honor, I have no direct knowledge because I'm already with the Presidential Security Command. But last year, I was still with the Navy Special Operations Command. The AFP po, Your Honor, and the Navy is updating on the current status of our troops in the West Philippine Sea. Pati po sa mga habitability ng quarters nila, tulugan nila, installation of solar panels, and other life support system so that they can perform their mandate, Your Honor. Thank you for the answer, Admiral. The reason why I am raising this issue because it is very, very important for the armed forces, more particularly the ones that are assigned to guard our seas in the western side of our country, know the exact status and the developments because you are the first responders, the frontliners. Mahalaga po na kailangang nalalaman po natin ang actual situations. Kaya po mahalaga rin sa amin kung nabibrief po lahat po ng members po ng armed forces. Kasi kagaya po ng nababalitaan yung nangyayari ngayon, nagkakaroon po kasi ng hindi pagkakaunawaan ang mga opisyal ng ating pamahalaan at saka yung opisyalis ng China, particularly po yung opisyalis ng Chinese Embassy na
nagkaroon po ng palitan ng mga maanghang na sagutan at sana po ay magawa natin sa isang mapayapa na pamamaraan. Kagaya po ng naihayag ko noon, Mr. Chair, nangyari po kasi ito dun sa activities po ni Commodore Tariela na naging, palagay ko yun po yung naging mitsa, lahat ng pagsasagutan na ito. Kaya gusto ko po sanang itanong, Admiral, kung meron po kayong, lalo na po sa Philippine Navy, meron po bang designated na spokesperson na magsasalita tungkol po sa tinatawag nating West Philippine Sea? Kagaya po ng Coast Guard, parang si Commodore Tariela po yata ang spokesperson. Sa Philippine Navy po ba merong nakatalaga na spokesperson? Yes, Your Honor. Yung po bang pamamaraan ng pagsasalita ni General Tariela, ganun din po ba ang pamamaraan ng Philippine Navy, Admiral? In my knowledge, Your Honor, I have to clarify the Philippine Navy spokesperson if it's still Captain Marisa Martinez, sir. Sa Navy po, sir. It's Rear Admiral Roy Vincent Trinidad po, Your Honor. Let me be specific, Mr. Chair. Admiral, lately po kasi si Commodore Tariela nagpupunta po sa ating mga pamantasan at nagsasagawa po siya ng parang siguro po parang seminar po patungkol po sa kaalaman o pagbibigay po siguro ng kaalaman tungkol po sa bahagi na tinatawag po nating West Philippine Sea. Kaya lang po sa kanyang pagsasalita nababanggit niya na ang Pangulo ng China ay bully at may dala-dala pong caricatures. Yun po yung specific kasing nangyari na sa aking palagay po ay naging simula nung palitan po ng, sasabihin ko na pong medyo masasakit na pananalita at yun po inauwi nga sa pagkakaroon po ng resolution mula dito sa aming chamber. Yun po kasi ang nangyari. Kaya gusto ko lang malaman na yung po bang tagapagsalita ng Philippine Navy ay meron din pong ganong pamamaraan, Admiral. In my knowledge po, Your Honor, none that I know of. Salamat po sa sagot ninyo. Doon sa briefing po ba, kung alam po nyo, na regular pong ina-undertake ng AFP, particular na po ng Philippine Navy, nakasama po ba yung bahagi ng arbitral award na nangyari po noong 2016? Yung po ba ay naging bahagi ng pagsasagawa po ng briefing dahil mahalaga po kasi yung arbitral award kung alam po ng ating kasundaluhan o ng Philippine Navy o maaaring ang Philippine Air Force, kung alam po yung significance po ng arbitral ruling na ating pinasimulan na isubmit noong 2012. Your Honor, as I've mentioned po earlier, the briefing po is about the status ng personnel natin, yung operational readiness po nila in those outposts or island. And nabanggit na rin po yung tungkol doon sa result po ng 2016 arbitral ruling po, Your Honor. Paano po kaya naipaliwanag yung kahalagahan ng arbitral award sa atin pong mga members ng Armed Forces? Dahil sa akin pong palagay, napaka-importante po na maintindihang mabuti ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na po kayo na nandyan po sa ganyang kalagayan. Kagaya po ng nabanggit ko, kayo po kasi ang frontliners, kayo po yung first responder. Kaya tingin ko po mas lalong mahalaga sa panig ninyo kung meron pong nagpahayag na ipinaliwanag na mabuti kung ano yung significance ng arbitral award sa ating bansa.
lalong-lalo na po sa panig ng tinatawag nating West Philippine Sea. Your Honor, the Navy is on the operational side po ng maritime security natin. Ang tungkol po sa very detailed na pagpaliwanag of the result of the 2016 arbitral ruling is on the part of the Department of Foreign Affairs. But as a basic knowledge po, alam po ng mga Navy personnel natin, Your Honor, that the result of the 2016 ruling is na-invalidate po yung 9-dash line. Nasa media po yan, social media, that it is invalidated. And then yung pangalawa po ay nandun din sa result ng arbitral ruling is yung effect po ng effects to our maritime environment po. Marami nasirang corals, marami pong nasirang mga marine resources because of those actions. And generally po, Your Honor, the result is favorable to the Philippines. Yan po ang umiikot sa na social media and the result po, Your Honor. Tama po lahat ang inyong binanggit, Admiral, Mr. Chair. Yun pong 9-dash line na ipinangangalandakan ng China, na-invalidate po yun. Ibig sabihin po, walang saysay yun. Tama rin kayo na sinabi ng tribunal, yung ginagawa niyong artificial islands dyan sa 7 features sa Spratly, nakakasira yan sa ating coral and ecosystem, sabi po ng tribunal. At ang totoo niyan, sinabi rin po ng tribunal na yung sovereign rights ng Pilipinas, ibig sabihin po yung karapatan natin sa ating EEZ, ay nawalan ng parang hindi natin nagagamit dahil halimbawa yung pangingisda at saka yung petroleum exploration natin ay nawawalan ng parang halaga dahil nga sa paglalagay niya ng mga artificial islands. Sinabi po yan ng tribunal. At doon po sa arbitral award, malinaw po na na-recognize po yung ating exclusive economic zone. At alam na po natin kung paano natin kukwentahin yon sapagkat meron na nga po tayong archipelagic baseline. Malinaw po yon. Kaya lang po, sa kalagayan natin ngayon, kahit na malinaw na alam po nating kwentahin ang ating exclusive economic zone, meron pong mga overlaps na nagbibigay po ng masasabi nating hindi pagkakaunawaan sa maraming bansa. Halimbawa po sa bandang north, ang China at saka yung Taiwan, meron tayong overlap sa ating exclusive economic zone dahil dun sa Pratas Island. Sa north din po, sa panig ng Japan at saka Palau, nagkakaroon po ng overlap yung Basi Channel at saka yung ating Luzon Sea. Ano po? Sa bandang ibaba, sa south naman po, nagkakaroon din ng overlap dahil nga po sa claim po ng Sabah. At doon po sa Indonesia, meron din pong overlap dahil yung Celebes Sea ng Indonesia, may overlap po sa ating Sulu Sea. Yun po yung dapat ding maintindihan. Sana po kung walang overlap, wala sana tayong sigalutan gusto ko rin pong emphasize, Admiral, palagay ko alam nyo rin po ito na bukod po dun sa petisyon na ating ifinail noong 2012, kaugnay po yun ng pangyayari dahil nga bigla nga pong kinuha ng China yung Panatag Shoal, ng Scarborough. Yung memorial po natin, ibig sabihin yung petition ng Philippine government, meron po siyang kalakip na volume 2. Na kapag sinuri po ninyo yon, Mr. Chair, ang tawag po doon sa volume 2 ay features ng Kalayaan Island Group. Doon po ay parang parang atlas of relevant features. Doon po sa volume 2 na yon, Admiral, Mr. Chair,
ipinaliwanag nila yung 4 na teritoryo na ino-occupy po ng ating bansa. Tayo po ang nagbigay nun. Ang tawag nga natin ay Volume 2, no? Atlas of Relevant Features. Kinuwenta po natin na yung 4 na teritoryo natin doon ay labas sa ating exclusive economic zone. Kailangan po linawin natin na Admiral kasi meron pong hindi pagkakaunawaan sa pagpapaliwanag kong ito. Ang bungakala nila, inihiwalay ko raw po yung Calayan Island Group sa teritoryo ng ating bansa. Kailangan pong malinawan. Kaya ko lang naman po sinasabi ngayon ito, Admiral, kailangang malaman po natin na doon sa volume 2 na ito, in relation to those 4 features that are occupied by our country, meron din pong sinabmit na mapa ang ating gobyerno. Doon po sa sinabmit na mapa, napakarami po nun, in relation to the KIG, meron pong nakadrawing na West Philippine Sea. Mamaya po na pagkatapos ng ating pagdinig ngayon, Mr. Chair, pipilitin kong makakuha ng mga mapa na yon at akin pong ibibigay sa inyong opisina para makita po ninyo kung ano yung sinasabi ko. Doon po sa mga mapa na yon na tayo mismo ang nag-supply sa tribunal, hindi po nila sinama ang Calayan Island Group. Malinaw po yon. Nung i-drawing po nila yung West Philippine Sea, labas po, hindi nila sinama yung KIG. Kailangan po malinawan. At para po yan ay aking masubstantiate, bukas po, Admiral, siguro kukunin po ng staff ko yung inyong address para po meron din kayong kopya at siguro po kung sino yung tagapagsalita ng Philippine Navy ngayon, bibigyan din po namin ng kopya para po walang pagkakasighalutan para hindi ma-misinterpret lahat po ang aking pinapaliwanag sa umagang ito. Importante po na ang pinag-uusapan natin, Admiral, Mr. Chair, ay yung saganang katubigan lang eh. Kaya po kung tawagin natin ay West Philippine Sea. Alam po ninyo yung tribunal, hindi po niya bibigyan ng anumang pagtalakay ang KIG sapagkat sila po'y teritoryo. Wala po sa jurisdiction ng arbitral tribunal na sila ay magbigay ng anumang haka-haka tungkol sa mga teritoryo. Land features po kasi yun eh. Ang pinag-uusapan lang ay yung pagdodrawing ng ating West Philippine Sea base po doon sa definition ng ating mga batas dahil kasama po yung tubig, yung tinatawag po nilang enclave territorial seas ng bawat feature na ating sinasakupan at ating kineklaim. Dalawa po kasi yan eh. Meron tayong territories na occupied, meron naman pong mga features na kineklaim natin pero hindi pa po natin occupied. Lahat po ng ito, Mr. Chair, may kanya-kanyang enclave territorial seas. Yun po dapat maisama natin pag i-drawing na po natin ang West Philippine Sea. Ang nagiging problema lang po kasi ay kung paano gagawin. Hindi ko po sinasabing hindi natin magagawa pero mahirap po dahil napakarami pong malalabag na artikulo ng UNCLOS. Yun po dapat ang ating pagtulong-tulungan kung paano natin gagawan ng paraan sa liwanag ng UNCLOS kung madepensa natin kahit na high seas po yun, pwede namang mangyari, ngunit kailangan pong magsama-sama. Para lang ma-drawing natin talaga. Kayo po, ako at tayong lahat siguro nandito, pinapangarap nating ma-drawing natin. Hindi lamang sinasabing atin ito. Ang importante, ma-drawing natin. Ang isa pong magandang halimbawa dito, Mr. Chair, ang Vietnam. Ang haba po ng kanilang paglalaban dito sa pagitan ng China, ang Vietnam. Yung Gulf of Tonkin po ngayon ay nakasulat na po sa pangalan ng mga dagat. Kung tawagin po ito ay S-23.
Ang S-23, ito po yung Limits of Oceans and Seas. Ang nagpapublish po nito, Mr. Chair, is the International Hydrographic Organization. Sa mahaba at mainit nilang pagtatalo, Mr. Chair, nagawa po ng Vietnam na marehistro talaga. At nasa S-23 na. Kaya ngayon po, kahit na nilabanan sila ng China, maliwanag na maliwanag po. Ang sabi ng Vietnam, hindi, naka-drawing na eh. Yun po yung pangarap natin. Kailangan may drawing natin. Pero Admiral, nasabi ba sa inyo, na mula pa po noong 2012, panahon pa po ng Pangulong Pinoy, meron na pong direct order sa NAMRIA at sa ating Department of Foreign Affairs na magsumiti na ng mga kaukulang mapa at chart sa United Nations. Kapiparnis lahat ang international organizations, lalong-lalo na yung IHO. Para sa ganon, yung mga hakbang na ito, magawa na natin upang ma-drawing na natin talaga. Gano'n man ang hirap. Ilaban natin, kagaya po ng ginawa ng Vietnam. Matagal po, mainit ang labanan. Ngunit, nagtagumpay po yung Vietnam. Nakasulat na po sa mapa ng South China Sea. Nakalagay po yung Gulf of Tonkin. Yun po sana yung gusto kong gawin. 2012 pa po yun, Admiral, Mr. Chair. Di po ba kayo nagtataka kung bakit pagkalipas ng halos 14 na taon hindi pa sila nakapagsasubmit? Palagi pong sinasabi nila, nag-submit na po sila. Mr. Chair, makikita po natin ang totoo rito eh. Kung sinasabi po nilang nag-submit na sila, isa lamang po ang magpapatunay na wala pong na-submit. Kahit sino po sa atin pwede pong tingnan yung website ng Division of Oceans and the Law of the Sea na yan po ay nasa opisina ng Secretary General ng United Nations. Kahit na ngayon po, while we speak, we can verify kung nag-submit o hindi. Hindi po sila nagsasubmit. After 14 years, wala po na nagsasubmit. Kaya hindi natin may drawing kung hindi po sila susunod sa mga hakbangin na itinatadhana ng International Hydrographic Organization. Salamat po sa panahon. Salamat po, Admiral, sa inyong panahon. Maraming salamat po. Mr. Chair. Honorable Marcoleta, Honorable Lacson, followed by Honorable Ontiveros. Thank you. If Before with the we indulgence of Senator Ping, if I may, just a quick addition to the most recent point of Senator I defer to Dante. the distinguished lady, Mr. Chairman. Salamat, Thank you, Honorable Lacson, Senator Honorable Lacson. Ontiveros. Salamat kaayo, Mr. Chair. I just did a quick and dirty research tungkol doon sa kung sinama ba o hindi ang Kalayaan Island Groups doon sa Volume 2 ng Philippine Memorial o submission doon sa Arbitral Tribunal. And lumalabas po doon sa initial research ko, Kalayaan Island Group was explicitly part of the maps, specifically in the annexes. Kasama po yung Volume 2 ng Philippines Memorial sa Arbitral Tribunal. And in these documents, the Philippines formally claimed the KIG as an integral part of its territory. The submission outlined that the KIG is part of the regime of islands over which the Philippines exercises sovereignty. And lastly, Mr. Chair, good Rear Admiral, these maps and evidence documents were used to demonstrate the Philippines' occupation and administration of features within the Kalayaan Island Group. And lastly, Mr. Chair, Rear Admiral, nag-clarify na po yung NAMRIA recently at inulit po ni former Senator Tolentino na na-generate na po ng NAMRIA yung mga relevant maps na isinasama po yung West Philippine Sea at kasama po yung Kalayaan Island Groups. Just for the record, Mr. Chair, salamat po. Thank you, Honorable Ontiveros. Honorable Lacson. Thank you, Mr. Chairman. I have some questions. You are a member of Bantay Laya Class 1994 of the PMA, Yes po, Your Honor. and I understand you're not the first to be promoted to two-star rank, right? We have already three class 94, sir, na nag 2-star po. How about three-star rank? Meron na? None, sir. Only 3 2-star. I'm the 4th one, Your Honor. Yeah. The other one, yung vice,
Classmate mo ba si Major General Luzon? Yes, Your Honor. He's the 10th Infantry Division So Commander. ikaw yung pang-apat lang na nakadalawang stars sa shoulder. Yes po, Your Honor. Where are the others? Where are they assigned? I believe, Your Honor, si ano po, Your Honor, si Major General Adiser, Philippine Marines. Yeah. He is the senior military assistant to the Secretary of National Defense. Major General Papera, he is the head of the AFP Systems Engineering Modernization Office. Thank you. Yes, Your Honor. I was in PMA actually in Puerto Pilar last weekend, I was the guest of honor. And I was informed by your superintendent, Rear Admiral or Vice Admiral Valencia, na mayroong plano to reintegrate the Philippine Coast Guard into the AFP. Would you have any knowledge? Apologies, Your Honor. I'm not privy po on Because the the... Chief of Staff was also there, General Bronner, and he acknowledged na mayroong move. In fact, I think sa 2027, around 10 Philippine Coast Guard officers will be, I don't know, but I think it takes legislation to reintegrate because the Philippine Coast Guard used to be a part of the armed forces, di ba? Just like the Philippine Marines now. But then it is now under the DOTR. And if we intend to reorganize the bureaucracy, especially the Department of National Defense as well as the DOTR, kailangan ng legislation. So I'm just wondering, how would you accomplish such endeavor na mag-reintegrate without proper legislation? Since sino ba nakakaalam sa inyo ng background? Anybody from the staff? Yung plano to reintegrate the Philippine Coast Guard. And I'd like to pick your brain kung ano yung position ninyo rito, being the most senior. Your Honor, integrating soon-to-be Coast Guard officers in the training pipeline of the Philippine Military Academy, I think will strengthen or will reinforce their knowledge, skills, and attributes. Pag-graduate po nila, when they go back to the Philippine Coast Guard, they have a broader base of support kasi yung mga PMAers nilang classmate were distributed in the Navy, Army, and Air Force. And sila pong 10 Coast Guard, they will have a faster operational coordination po on the ground, Your Honor. Especially na sila yung parang OPR or Office of Primary Responsibility sa problema sa West Philippine Sea, di ba? Sila nagbabantay dyan. So that will reinforce the Philippine Navy and the whole armed forces. Yes, Your Honor. That's all, Mr. Chairman. Thank you, Honorable Lacson. Honorable Marcoleta. Mr. Chair, rejoin there lang po, kasi baka na naman magkaroon ng pagkakamali. Yun pong mga features sa Spratly Islands, meron pong mangilan-ngilan na nandun po sa ating EEZ. Pero yung karamihan po doon, lalo na po yung occupied po natin na 4 at saka yung kine-claim pa nating napakarami, nasa labas po ng EEZ. Gusto ko lang pong liwanaging mabuti. Yung 4 na ating ino-occupy, teritoryo po natin yun. Walang sino man po ang makakakuha nun sa atin sapagkat occupied po natin ang territory. Kailangan pong linawin natin yun. At yun po ay hindi na pinagpasyahan ng tribunal. Sabi ko nga po, wala pong jurisdiction kasi ang tribunal kung pag-uusapan ay mga line features na teritoryo ang pinag-uusapan. Pero sa panig natin, dahil tayong nako-occupy and under public international law, tayo ang merong effective control, tayo po ang may-ari nun. Walang sino man ang ku-question doon. Kailangang malinaw po yun. Ang sinasabi ko pong mapa na hindi sinali po yung KIG, yung tungkol lamang po sa tubig nung mga yon. Kasi po ang kailangan nating iguhit, yung mapa ng West Philippine Sea.
Ang magdidetermine po noon talaga ay yung sa ibibigay ko sa inyo, kitang-kita nyo po doon, sinulat nila yung West Philippine Sea. Ngunit yung tubig po nung mga occupied na territories natin, yun nga yung 4. Ito yung Pagasa, Parola, Kota, at saka Panata. At lalong-lalo na yung kineklaim natin, hindi po sinali yung tubig noon. Samantalang ang nakadefine sa batas natin po, dahil nga sinama natin sa regime of islands, yung tubig nila within and around the high tide elevations na mga rocks po ito, kailangan kasama po. Yun lang naman po kasi ang pinagkakaroon ng konting hindi pagkakaunawaan. Yung teritoryo, wala pong problema doon. Ang pagsasali po doon sa tubig, enclave territorial seas ng mga features na ito, kailangang maisama sa drawing. Yun lang po, ang kailangan malinaw doon. Kung paano natin gagawin, sabi ko nga, ang daming obstacles. Ngunit, kailangan natin pagtulong-tulungan na may drawing nga natin. Kasi, nakalagay po sa definition ng ating West Philippine Sea. Hindi kailangang iwasan yon, kailangan masama yon. Yun po yung kailangang malinaw doon. Yung, ano ko ba paliliwang mabuti? Sana po yung nagkakaintindihan tayo. Lahat po kasi noon, ang sabi ng tribunal, these are all rocks. Pag rocks po kasi, ang entitlement lang nila is territorial sea, which is 12 miles from their baseline, from their respective baselines. Sinabi ng tribunal, walang isa man sa kanila ang mag-generate ng EEZ. Maliwanag po yun. So, kailangan po nating isama lahat yung na-enclave nilang territorial seas. Marami po yun. Kaya lamang po, nung makita ko yung mapang isinabmit natin sa tribunal, hindi nga po sinama yung tubig ng KIG. Kaya ni sinabi kong hindi sinama yung KIG, ang ibig ko sabihin, yung tubig po na sinasaklaw ng mga features na yon ang hindi nasama doon sa pagdrawing ng West Philippine Sea na isinabmit po sa tribunal. Malinaw po ba yun, Admiral? Thank you for enlightening us, Your Honor. Malinaw po. Yes po, Your Honor. Salamat po. Ngayon kayo bilang Pilipino, ano ang masasabi nyo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at atin niyang babasahin isa-isa.